Handa at hindi nababahala si Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Git pa ng Vice Presidente, huwag pigilan ang trial dahil gusto umano niya ng bloodbath. Magbabalita si Bril Montalvo. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng nalalapit niyang impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Pero ngayong tapos na ang eleksyon at nakapagluklok na ang publiko ng mga bagong leader, maliraw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sa oras na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Handa rin si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Tinawag din niyang glorified disqualification case ang tangkang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Pero kung tatakbo siya sa pagkapangulo, binigyan niya raw ang sarili ng hanggang December 2026 para makapagdesisyon. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, posibleng umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Pero bago yan, nakatakdang pumunta ngayong katapusan ng buwan si Vice President Sara Duterte sa Doha, Qatar para sa isang Thanksgiving event sa mga overseas Filipino worker o OFW doon na sumusuporta sa kanilang pamilya. Kasali na ang mga Pilipinong dinakip at ikinulong doon dahil ng protesta sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. Ako si Bril Montalvo para sa 1PH.